Simulan na natin ang talakayan tungkol sa aming bagong palabas, House of Life. Para sa mga gustong manood, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming YouTube channel, Explain PH. Malapit na kami sa 1,000 subscribers, kaya sana ay patuloy ninyong suportahan ang aming mga video. Ngayong gabi, ang pinakamalaking tanong ay ito. Ang sakripisyo ba ni Ashley ay tunay na aksidente o nagtatago ng mas malalim at mas madilim na plano? Sino ba talaga ang may hawak ng kontrol? Si Edward? Si Thea? O si Ashley mismo? Ano ang nararamdaman ng isang ama kapag biglang gumuho ang kanyang mundo? Si Edward ay hindi lamang galit. Ang kanyang puot ay may halong takot. Nang matuklasan niya ang lihim ni Thea at Ashley, para bang sumabog ang lahat sa loob niya. Ngunit bakit ganoon ang reaksyon? Instingto ba ng isang ama o kaalaman ng isang panganib na hindi pa niya kayang ibunyag? Mabilis siyang nagtungo sa ospital para kay Jasmine. Ngunit huli na, sumailalim na si Ashley sa pagsusuri. Isang desisyon ang nagawa nang wala siya. Nanatiling tanong. Kung ito ay tunay na mabuting gawa, bakit ito itinago? Talaga bang inosente si March o isa rin siyang piyesa sa mas malaking laro? Madalas, ang mga walang kaalam-alam ang nagiging sanhi ng pinakamalaking pagbagsak. At sumabog ang lahat. Hinarap ni Edward si Thea, hindi lamang sa salita, kundi sa emosyon na halos mauwi sa karahasan. Halos masaktan niya ito. Ngunit pumasok si Ashley. Tahimik ngunit matapang. Idineklara niyang ang pagtulong kay Jasmine ay sariling desisyon niya. Isang bata, handang ibigay ang kanyang buhay para sa iba. Ngunit nanatiling tanong, natural ba ang desisyong iyon o may nagtanim ng ideya sa kanyang isipan? Naging mulat si Edward, kumalma, at humingi ng paumanhin. Ngunit may mga paghingi ng tawad na huli na. Habang sila'y naglalaban sa emosyon, isang bagong trahedya ang umusbong. Nagkatugma si Ashley kay Jasmine. Himala ba ito o sumpa? Sa sandaling iyon, nagpasya si Thea. Umalis tayo, lumayo. Ngunit bakit? Upang mag-isip o upang takasan ang katotohanang hindi niya kayang harapin? Sa landas ng pagtakas, hindi niya napansin ang sasakyan sa unahan. At nagsimula ang isa na namang nakakatakot na kabanata. Isang segundo, iyon ang pagitan ng buhay at kamatayan. Sa iglap ng banggaan, nagsimula ang bangungot. Nang imulat ni Thea ang kanyang mga mata, dugo ang bumalot sa paligid, at si Ashley ay halos wala ng buhay, nakabitin sa gilid ng kamatayan. Malupit na ironiya. Ang batang nais magligtas ng iba, siya ngayon ang nangangailangan ng pagliligtas. Sa matinding takot, tinawagan ni Thea si Edward at bumaligtad ang lahat. Ang sumpang minsang binanggit ni Edward laban kay Jasmine, ngayoy tumama sa kanyang sariling anak. Ito ba'y karma o mas malalim na hustisyang hindi nakikita ng tao? Dinala si Ashley sa ICU at mariing sinabi ng mga doktor, halos wala ng pag-asa. Ngunit dito, sumulpot ang pinakamapanganib na tanong. Aksidente ba talaga ang aksidente? Bakit nangyari ito sa mismong sandali ng pagtakas ni Thea? May nakamasid ba? Planado ba ito? Gumuho si Edward. Nalugmok si Thea sa kawalan. Sinisi niya sina March at Paulo. Ngunit hindi maitatanggi ang katotohanan. Hindi ba't siya mismo ang nagbigay ng pahintulot? Minsan, ang pinakamahirap na katotohanan ay tayo mismo ang sanhi ng sariling trahedya. Sumabog ang pamilya sa matinding pagtatalo, akusasyon, at pagbibintang. Sa gitna ng kaguluhan, nagkamalay si Ashley. Sa mahina at nanginginig na tinig, sinabi niya kay Edward, kung hindi siya makaliligtas, ibigay ang kanyang bone marrow kay Jasmine. Isipin, isang bata na nasa bingit ng kamatayan, iniisip pa rin ang buhay ng iba. Natural ba ito o ito ba talaga ang kanyang tunay na plano mula pa sa simula? At huminto ang kanyang paghinga. Katahimikan, bigla, lubos. Bumagsak si Edward, tuluyang gumuho. Ngunit sa huli,
laban sa kanyang sariling kalooban, tinupad niya ang huling kahilingan ng anak. Ang sakripisyo ni Ashley ang naging pagliko na nagtakda ng kapalaran ng buong pamilya. Sa isang iglap, nabasag ang hangganan ng buhay at kamatayan. Pagkatapos ng banggaan, nagsimula ang tunay na bangungot. Nang imulat ni Thea ang kanyang mga mata, dugo ang bumalot sa paligid. At si Ashley ay halos wala ng buhay, nakabitin sa gilid ng kamatayan. Malupit na ironiya, ang batang nais magligtas ng iba, siya ngayon ang nangangailangan ng pagliligtas. Sa matinding takot, tinawagan ni Thea si Edward at bumaligtad ang lahat. Ang sumpang minsang binanggit ni Edward laban kay Jasmine, ngayoy tumama sa kanyang sariling anak. Ito ba'y karma o mas malalim na hustisyang hindi nakikita ng tao? Dinala si Ashley sa ICU at mariing sinabi ng mga doktor, halos wala ng pag-asa. Ngunit dito sumulpot ang pinakamapanganib na tanong. Aksidente ba talaga ang aksidente? Bakit nangyari ito sa mismong sandali ng pagtakas ni Thea? May nakamasid ba? Planado ba ito? Gumuho si Edward, nalugmok si Thea sa kawalan. Sinisi niya sina March at Paulo. Ngunit hindi maitatanggi ang katotohanan. Hindi ba't siya mismo ang nagbigay ng pahintulot? Minsan, ang pinakamahirap na katotohanan ay tayo mismo ang arkitekto ng sariling trahedya. Sumabog ang pamilya sa matinding pagtatalo, akusasyon, at pagbibintang. Sa gitna ng kaguluhan, nagkamalay si Ashley. Sa mahina at nanginginig na tinig, sinabi niya kay Edward, kung hindi siya makaliligtas, ibigay ang kanyang bone marrow kay Jasmine. Isipin, isang bata na nasa bingit ng kamatayan, iniisip pa rin ang buhay ng iba. Natural ba ito o ito ba talaga ang kanyang tunay na plano mula pa sa simula? At muling huminto ang kanyang paghinga. Katahimikan, bigla. Bumagsak si Edward, tuluyang wasak. Ngunit sa huli, laban sa kanyang sariling kalooban, tinupad niya ang huling kahilingan ng anak. Nabuhay si Jasmine sa pamamagitan ng sakripisyo ni Ashley. Ngunit isang bagong tanong ang isinilang, alam ba ni Ashley ang lahat mula pa sa simula? O kontrolado ang kanilang kapalaran ng mas malalim na puwersa? Ang katahimikan ng ospital ay tila nagtatago ng mga misteryong hindi nakikita. Nakatayo si Edward, walang luha sa kanyang mga mata. Paulit-ulit na binabalikan ni Thea ang banggaan sa kanyang isipan, ngunit hindi niya matanggap ang sisi. Tahimik si Paulo, at ang kanyang katahimikan ang pinakanakakatakot. Marahil alam na niya ang lahat mula pa noon. Dahan-dahang nabuhay si Jasmine sa pamamagitan ng marrow ni Ashley. Ngunit nanatiling tanong, ito ba'y tunay na kaligtasan o simula ng mas malaking trahedya? At nang muling imulat ni Jasmine ang kanyang mga mata, sumulpot ang pinakanakakakilabot na tanong. Siya pa rin ba ang parehong Jasmine o may bahagi na ni Ashley ang nabubuhay sa loob niya? Dugo, buhay, alaala, hindi lamang pisikal, kundi madalas nakatali sa kaluluwa. Posible bang alam na ni Ashley ang lahat mula pa sa simula? Ang kanyang paninindigan, ang kanyang katahimikan, ang kakaibang tingin, lahat ay pahiwatig na siya ay matagal nang handa na magpaalam. At ang aksidenteng iyon, bakit nangyari sa mismong sandali na pinili ni Thea na ilayo si Ashley? Pagkakataon lang ba? O sinadya? Kung may nais huminto sa operasyon, ang pinakamabilis na paraan ay isang aksidente. Kaninong intensyon ito? Kay Edward, na mula't simula'y tumutol? Kay Thea, na nilalamon ng pagdududa? Kay Paulo, na desperadong mailigtas si Jasmine? O marahil sa isang taong hindi pa natin nakikita? Habang lumilipas ang panahon, nagbago si Edward. Hindi na siya ang galit na ama, kundi malamig, tahimik, nakakatakot sa kanyang katahimikan. Ang ganitong pagbabago ay hindi pangkaraniwan. Tila may malalim siyang pinaplano. Samantala, si Thea ay nalunod sa pagkakasala at ang pagkakasalang iyon ay maaaring magtulak sa kanya sa mas mabigat pang desisyon. Nang magising si Jasmine, kakaiba ang kanyang kilos. Wala siyang sinabi,
tanging titig lamang. At nang makita niya si Edward, isang simpleng ngiti ang kanyang ibinigay. Ngunit, ang ngiting iyon ay iba. Kamukha ni Ashley. Ang parehong tingin, parehong katahimikan, parehong lalim. Pagkakataon lang ba? O may bahagi talaga ni Ashley na nabubuhay ngayon kay Jasmine? Dito sumulpot ang pinakanakakatakot na tanong. Kung ang isang buhay ay nagpapatuloy sa loob ng isa pa, sino ang tunay na namatay at sino ang tunay na nabubuhay? Si Jasmine pa rin ba ang sarili niya? O naninirahan na sa kanya ang kaluluwa ni Ashley? At kung gayon, sino ang may hawak ng kanilang kapalaran? Sa sandaling ito, lahat ay hindi tiyak. Bawat pangyayari ay tila may nakatagong kasinungalingan o kahulugan. Lumalalim ang tanong. Kung ikaw si Edward, tatanggapin mo ba ang bagong Jasmine? O hahanapin ang katotohanan sa likod ng kamatayan ni Ashley? At kung ikaw si Thea, aaminin mo ba ang iyong pagkakasala o itatago ito magpakailanman? Ang pinakamalaking tanong ay nananatili. Tunay bang aksidente ang lahat? O may sikreto pa lamang na ngayon pa lang nagsisimulang mabunyag? Bawat sagot ay maaaring magbago ng kapalaran ng pamilya. Tandaan, hindi pa ito ang wakas. Ang pinakamalaking sikreto ay hindi pa nalalantad. Marahil, ngayon pa lamang nagsisimula ang tunay na kwento. Maraming salamat sa panonood ng buong video. Para mapanood ang susunod na episode explanation, huwag kalimutang mag-subscribe sa Series Explained PH channel.